Hi mga kababayan! Welcome to Eats and Life in New Zealand kung saan cravings mo, lutuin mo. Disclaimer lang po, hindi po ako chef, hindi rin ako magaling magluto, pero isa lang ang sigurado, mahilig akong kumain, lalo na mga pagkain sa Pinas na minsan na lang matikman kapag nasa abroad ka. Isa to sa mga consequences ng pagiging OFW. Yung cravings mo, ikaw na lang magluluto para sa sarili mo. Walang nanay na maghahain, walang karinderya sa kanto, walang tita na magpapabaon ng kakanin. Kaya ito tayo ngayon, nagkakasaba cake sa gitna ng malamig na bansa. Lutong bahay, lutong puso. So, ito po ay simple lamang, madali lamang lutuin, konting ingredients lang ang kailangan. Gumamit ako ng 1 evaporated milk, 3 cans of coconut milk, 2 cups ng white sugar, 1 kilo ng grated cassava. Frozen po to, kaya tinow ko muna at piniga ng konti para matanggalan ng konting liquid. Pagkatapos matow at ma-squeeze ang kasaba, haluin lang lahat ng ingredients sa isang malaking bowl. Kailangan ang pagpiga ng kasaba para lumabas ang best version niya. Parang tayo minsan, kailangan mo na masaktan bago tumamis. Wala dun sa unang video, pero I added 1 egg para mas lalong sumarap. Ilalagay ko na lang din sa list of ingredients sa description. Preheat po pala natin yung oven natin to 160 degrees Celsius. At habang naghihintay na uminit, nag-grate na din pala ako ng cheese pandagdag sa mixture natin para mas creamy, mas cheesy at mas nakakapanabik yung cassava cake natin. Ngayon, lalagyan natin ng melted butter ang baking pan para hindi dumikit yung cassava mixture natin. Parang buhay lang. Kailangan mong maglagay ng protection para kahit gaano kainit ang sitwasyon, hindi ka basta-basta didikit sa problema. Ilalagay na natin yung mixture sa baking pan natin. Then, i-bake natin to 160 for 1 hour. Yung ginawa ko, hinati ko yung 1 hour to 30 minutes each kasi tatlong pan yung nagawa kong mixture. So, transfer ko yung pan sa oven. Ngayon, gumawa tayo ng toppings. Mag-init lang ng 1 can condensed milk sa pan gamit ang low to medium heat. Hintayin lang hanggang sa may konting boiling na nangyayari. Yung parang ma-excitement pero hindi pa intense. Pag nakita na medyo may maliliit na bubbles, turn off the heat, then add
1 tablespoon of butter. Haluin hanggang sa mag-melt ang butter or mag-blend ng maayos. Para i-check kung luto na ang cassava cake, gumamit ako ng malinis na toothpick, tusok lang sa gitna at kung walang dumikit, luto na yan. After ma-confirm na luto na yung cassava cake natin, saka na natin ilagay yung toppings natin. Dinagdagan ko din pala siya ng grated cheese para mas lalong sumarap. Then, balik ulit sa oven for another 10 to 15 minutes or hanggang sa maluto lang yung toppings natin. Medyo crispy tingnan. Ayan na guys, ang cassava cake natin nagawa sa simpleng ingredients na for sure na kaya nyo ding gawin. Salamat po sa pagsama sa akin today. I hope you like it. Don't forget to like, comment, and subscribe. Kita kits!